Diyos. Bagamat sila po ay mga naglilingkod sa atin pong Ama sa kaharian sa langit, but it doesn't mean sila po ang pwedeng merong magawa sa ginawa po ng Diyos sa paglikha. So, maliwanag, hindi po yon. Pero isa po yon sa mga, di ba, pinaniniwalaan ng iba. Pangalawa, kausap daw ng Diyos yung kanyang sarili. Di ba? Kasi nga naman, sa kultura ng mga hari noon, di ba, pag ang hari nag-iisip at nagpaplano, kinakausap niya sarili niya in the Old Testament time. Di ba? At tinatawag niya yung sarili niya as kami, ako, tayo kaya ang ganito. So, kultura po yan nung Old Testament. So, but again, hindi naman ho siguro gagawin ng Diyos siya mag-isa, nagsasalta sa kanyang sarili. Kasi, pag tinignan po ninyo, balikan natin, and let us make man in our image. So meaning, plural talaga. Nakukuha po ninyo. So hindi lang siya talaga yon. Ngayon, ito ho yung pangatlo. Yung pangatlo, nandun na po ang Panginoong Yesus at ang banal na Espiritu. Kasi po, yun naman talaga ang merong power, yun po yung may kakayanan na gumawa at lumikha ng lahat. At klarong-klaro sa Bible, wala ho kayong makikitang sita sa Biblia na tinukoy ang anghel na kasamang lumikha ng langit at ng lupa. Pero meron nung sita sa Biblia na nagsasabing ang Panginoong Jesus, di ba, ang lahat ay nalalang mula sa Kanya, dahil sa Kanya at para sa Kanya. So sa maliwanag, hindi na ho tayo para magtalo-talo tungkol doon. Ano po? So ibig ko sabihin, ito ho yung dapat nating maintindihan. Ano ba yung ibinigay na image or reflection sa atin? Ang sabi ho ng Bible, let us make man in our image. At ang Diyos ay nagbigay po sa atin. Pag-aralan yung maigi, ang laki ng pagkakaiba po natin sa lahat ng nilalang. Kahit pa sa pinakamatalinong hayop, ituro nyo na po kung sino yung pinakamatalinong hayop. Sabi nila, ang matalino raw, matching. Pero nalalalangan pa rin. Anong ibig kong sabihin? Mga kapatid, pag-aralan nating maigi, ang binigyan ng kaluluwa, hindi po hayop, hindi puno, hindi po kung anong ibang nilalang, ang binigyan ng kaluluwa, ang tao. Ang hayop at iba pang nilalang, wala pong eternity. Wala hong eternal life. Ang meron lang ang tao. Naintindihan po ninyo, mga kapatid. Para maging klaro sa atin, bago ho natin aralin yung mga puntos na ibinigay ng Diyos sa atin ngayong umaga, magandang tignan natin. Ang hayop, walang kaluluwa. Ang puno, wala. Lahat ng nilalang, wala. Except sa tao. At nung ginawa ang tao, hindi po sinabing magkatao. Diba? Samantalang lahat nung nilalang, let there be light, nagkaroon. Isang salita lang ng Diyos, isang salita lang ng Panginoon, nangyari ang lahat. Pero ang tao, ginawa mismo ng Diyos. Let us make man in our image. Amen? Kaya nga, ito ho yung atin pong bibigyan ng pansin ngayon pong umagang ito. Ano ho? Ang ibinigay sa atin, we have intellect, will, and emotions. Pansinin po ninyo, sa hayop. Ano po? Pag pinag-usapan natin, talino ng hayop. Okay? Meron ba kayong nakita na nag-aral na aso, pusa, kaklase ninyo? Siguro, baka yung asal meron. Pero yung itsura talaga na tao, hayop, wala pong ganon. So, ano ibig ko sabihin? Bukod tangi ang pagkagawa ng Diyos sa atin pong lahat. Kaya nga, ano ho yung reflection? Parang tayo po mirror. Okay? Tayo ay mirror. So ngayon, sa ating buhay, mga kapatid, lalo na po, kung hindi nga po Kristiyano, sabi ng Bible, nung binanggit po yung Genesis chapter 1, verse number 26, let us make man in our image, hindi pa po issue rito yung Christianity. Tao pa lang po ito, mga kapatid. Hello, naintindihan po niyo yung pinag-uusapan natin? Tao pa lang po ito. Wala pa rito yung dugo ng Panginoong Jesucristo. Wala pa yung hirap niya. Wala pa yung pag-ibig niya. Wala pa yung sakripisyo niya para sa atin. Ang pinag-uusapan pa lang po rito ay yung pagkagawa po sa atin. Kaya nga sana tignan yung sarili niyo, special sa Diyos. Kaya kahit ano, sabi ko nga, magkakausap po kami mga magkakaibigang pastor kahapon. Alam nyo ho, iniinda namin yung hirap, yung problema. Siyempre, sino nagkakakwentuhan? Yung mga kapwa pastor, kapwa mo manggagawa.
Di ba tayo natutuwa? Di ba? Sa kabila ng maraming naghihirap, walang makain, tayo meron pa rin. Hello? Di ba? Iniisip natin, parang ang hirap mabuhay ngayon, ano? Which is true. Napakahirap mabuhay, napakahirap kumita ng pera, napakahirap, alam mo yon, ipanatag ang sarili na alam mo naman talagang nasa panganib tayong lahat ngayon. Lahat po tayo, kahit naman hindi ho tayo lumabas ng bahay, pwede naman pumasok sa bahay natin yung virus. Naniniwala ba kayo noon kahit hindi kayo lumabas ng bahay? Yung mga ipinapasok na gamit, pagkain, o kung ano pa man, o kung may lumalabas sa bahay ninyo, na pumupunta rin kung saan-saan, pwede ring madala. So anong ibig kong sabihin mga kapatid? Sa pangamba, lahat tayo nangangamba, mayaman, mahirap, may takot sa COVID. Kasi walang magagawa yung pera. Pag nadali ka ng COVID, ang daming mayayaman, politician, namatay . May nagawa ba yung impluwensya nila kay COVID? May nagawa ba yung pera nila kay COVID? Wala rin naman . Ang dami rin mga, di ba, mahihirap, namatay. So, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, bago tayo magkaroon ng panlulumo sa buhay, bago tayo magkaroon o makaramdam ng masasabi natin para bang lungkot o lumbay, bakit tayo ganito, bakit ganito sitwasyon natin, isipin mo muna, ang palad mo, buhay ka pa. Ang palad mo, nakatayo ka pa. Kaya nga sabi ko nga, pag Sunday, lagi tayo mag-picture-picture. Opo, alam niyo bakit? Baka sa susunod na picture, wala na kayo. At least may remembrance pa kayo. May iniwanan kayong ala-ala sa amin. Biro lang naman po yun. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Ang patunay lang nito, walang nakatitiyak sa atin pong lahat. Pwedeng ang lakas-lakas natin ngayon. Pwedeng nakangiti tayo ngayon. Pwedeng kumakaway-kaway tayo ngayon. Pero anong assurance natin na sa susunod, magkakasama ulit tayo? Kaya nga hanggat may lakas tayo, hanggat pwede nating magamit yung buhay natin na pwede tayong, diba, makapaglingkod sa Diyos, gawin na po natin. Gawin na po natin. Dahil hindi natin sabi nila, meron na naman daw panibagong variant ng virus. Diba? May pumasok na. Ang ginawa ngayon ng gobyerno, dahil nakapasok na, isinara na yung gobyerno. Baka makawala pa . At least atin na to. Pero pansinin ninyo, may pumasok na bagong variant, 'di ba? Yung tao, marami pa rin na nagkakasakit. So hindi na hinigpitan. Hindi na hinigpitan, 'di ba? Hindi na yung sinakalang tao na may bagong virus, walang lalabas. So meaning, ito ho talagang pananampalataya na natin sa Diyos. Dahil kahit hindi ho tayo lumabas, mapipilitan tayong lumabas dahil ang hirap mabuhay ng hindi lumalabas. Hello? Nakuha po ninyo. Ngayon, ang issue po rito, kumbaga, para bang pasalamat nga tayo, ligtas tayo . Alam nyo kung bakit? Dahil kapag tayo po hindi ligtas at dumating yung panahon na ang mga tunay na mananampalataya kinuha na ng Panginoon, magkakaroon ng tribulation. Ang tao para maligtas, kailangan nilang magtiis hanggang wakas. Tayo hindi na, kukunin na tayo ng Panginoon. Amen? O ngayon, tanong ko lang po, yung maiiwan, nangangako ba kayo na hindi kayo magpapatatak? Sige po, taas ang kamay. Pastor, nangangako ako, pag naiwan ako, hindi ako magpapatatak. Talaga, promise. Meron ba? Meron ba? Pag naiwan. Sige po, taas nyo lang kamay nyo. Kung at least mangako kayo. Hanggat nandito pa lang tayo, magkaliwanagan na tayo, mga kapatid. Di ba? Pastor ako, promise talaga, by faith, pag naiwan ako, talaga hindi ako magpapatatak. Talagang titiisin ko lahat ng hirap. Sino yon? Sino yon? Paki-counselan nyo na. Alam nyo mga kapatid, wala naman talagang katiyakan sa mundong ito. Ang meron lang sa kamay ng Diyos. Amen? Kaya nga, atin pong hinahamon, di ba? Hindi ho yung gobyerno, hindi po yung lakas ng katawan natin, kundi magandang ipakita natin sa Diyos. Ano po? Na talagang kahit anong mangyari, sa Diyos pa rin kami. Kahit anong maging sitwasyon, maglilingkod pa rin kami. Amen? Sapagkat ito yung bagay na gusto pong makita sa atin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Number one, ito ho yung atin pong pag-aaralan. Number one, the representation and handiwork. Sapagkat tayo po ang kapahayagan ng kamay at kapangyarihan ng Diyos. Tignan po ninyo. Sabi po ng Ephesians chapter 2 and verse number 10.
Sabi po dyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Okay, para mas maging malinaw po ito, di ba? Pag sinabi nating reflection, nakikita mo yung isang tao na mayroong ginagawa na kagaya ng ginagawa ng kanyang pinagmulan. Okay, mga tatay, siguro nanay, magulang, di ba? Pag inobserbahan nyo yung anak ninyo, anong parte o ginagawa o kilos ng mga anak ninyo na nahahawig sa inyo? Hindi po pwedeng wala. Baka mamaya pag wala, kay kumpare yan, hindi sa'yo yan. Siguradong meron. Di ba? Tignan niyo po yung anak ko, si Rachel. Kung talagang pagtatabihin niyo po picture naming dalawa, alam niyo na sagot. Hindi na kailangan pagdebatihin yan. Tatanungin pa ba kung sino kamukha ni Rachel? Di ba natural nanay niya? Hindi ako. Alam niyo naman na yun eh. Huwag niyo nang i-comment. Di ba? Makakasakit lang kayo ng damdamin eh. Ay, ibig ko sabihin, meron kang makikitang galing sa pinagmulan. O, di ba? Halimbawa na lang, siguro pasensya ka na, kailangan natin gamitin to eh. Yung kilay. O, saan ba siya kumuha ng kilay? Di naman sa pagyayabang. May kilay naman ako kahit papano. At least kilay lang. Siguro sabihin ni iba, sana pastor, kilay ka na lang. Ang gwapo mo kung kilay ka eh. Di ba? Sa dinami-dami na nakuha ni Rachel, yung kilay. Oh, hindi naman sa pagyayabang. Tignan nyo kulay niya. Oh, di ba? Kaya nga lahat ng mga, di ba, yung patapon sa akin, yun na nakuha niya eh. Ayaw ko sabihin, mga kapatid, pag sinabi nating reflection, kamukha ka ng mami mo ah. Para kang carbon copy. Di ba? May narinig ba kayong ganyan? Para kayong pinagbiyak na inodoro. Ayun ang sinasabi sa akin ng tatay ko ng mga kamag-anak ng nanay ko. Bato si Obe, kamukha ng tatay niya, parang si Resting, parang silang pinagbiyak na inodoro eh. Sabi ko, ang dami nang bibiyakin, inodoro pa. So isabihin, wala ka talaga makikitang ganda pag ganun. Di ba? Ang daming bibiyak. Para kay pinagbiyak na bunga, para kay mansanas na hinati sa gitna. Hindi ganun eh. Ang sabi, inodoro, ano ba meron sa inodoro? Hindi ba? Meron ba kayo nakakita, nag-selfie katabi, inodoro? Wala naman yata nag-background ng inodoro sa photo niya. So, ibig ko sabihin, para kayong ganun, di ba? Merong reflection. Hindi man yan yung nanay niya, hindi naman yan si Sister Len, pero pag nakita si Rachel, kamukha mo yung nanay mo. Di ba may ganun? Yun yung reflection. So tayo po, hindi naman nakita ang Diyos, hindi naman nila kung ano alam itsura ng Diyos, pero pag tayo ay lumakad, pag tayo ay nakita sa buhay natin na ilalarawan na mayroong Diyos. Kasi nga, yung buhay ng Kristiyano, we're talking about Christianity, di ba? Yung wala ngang Kristo, image tayo ng Diyos eh, in His likeness. Di dapat mas lalong hawig na hawig ang buhay natin sa Diyos nung tayo'y nakakilala sa Panginoon. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse number 10, for we are His workmanship. So meaning, gawa tayo. Kaya nga kapag nakikita yung itsura natin, nung kumantay yung choir, di naman ho sa binubuhat ko yung mga bangko ninyo, sabi ko, pag naka-face shield pala kayo, tsaka nakapangbihis na ganyan, iba dating nyo. Pang Manila Hotel kayo. Di ba? Yung mga lalaki, pang Manila Hotel yan. Tatawagin mo lang, sabihin mo sa kanila, kopi nga. Kopi nga, tsaka kutsara pa rito, please. Iba pala ibig sabihin, hindi ko alam kung kami ni Pastor, inaangat kami o ibinababa kami. Ang ibig kong sabihin, di ba, yung pormahan kanina, ang sarap siguro kahit wala tayong makain sa bahay, pero pwede sa church, para tayong meron eh. Bakit? Totoo, tama naman talaga na kapag haharap tayo sa Panginoon, maayos po tayo. Di ba? Nakakalungkot nga, yung kulto, yung mga relihiyon, hindi naman talaga sa Panginoon, pag pumorma, wagas eh. Di ba? Akala mo, totoong-totoo sila, akala mo, langit ang punta, yung suot naman pala, susulugin sa impyerno eh. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Hindi ba't ang ganda na sa buhay natin may takdang araw at pagkakataon na nagbibihis tayo at humaharap tayo sa Panginoon? Kasi nga, ang nakikita, di ba, pag-aralan po nyo, every Sunday, obserbahan nyo po sa kakalsadahan. Pag nakapalda, nakapolo, pansin mo, saan pupunta yan?
Kahit hindi ho natin kilala, nakasakay sa motor, di ba? Tapos nakapaldang mahaba, tapos nakapolo yung nagdadrive. Kahit hindi mo nga kakilala, pag nagkapares kayo ng suot, nagkakangitian kayo kasi nagkakaintindihan kayo. Siguro papunta ng church yun. Tama po ba? Hello? So dapat, ganon din tayo. Hindi nila kilala yung Diyos natin. Hindi nila kilala yung pananampalataya natin. Pero the way na kung paano tayo nakikita sa labas, mga kapatid, nagpapakilala tayo na ang buhay na ito may Diyos. At dahil sa buhay na meron tayo, imagine po ninyo, lahat naman dito may indan ng hirap. Pero bukod tangi yung bahay natin, walang naririnig na reklamo sa gutom. Bukod tangi yung bahay natin na walang sisigaw, nagbubugbugan, walang makain! Alam ko, nagbubugbugan yung mga miyembro, ang dami mong kinain! Busog ka na, kumakain ka pa! Oh. Tama na yan! Yung iba ang sigaw, walang makain siya, tumigil ka na sa kakakain! Hindi pa, gusto ko pa eh! Yun ang sigaw ng mga Kristiyano sa pandemic. Extra rice, please. Kaya nung nakita-kita tayo, ang tanong, hindi ka tumaba? Yun ang tanong eh, bakit hindi ka tumaba? Di ba? So, pansinin ninyo, hindi ba't yun ay larawan na gawa ng Diyos sa buhay natin? Di ba karamihan ang sigaw, walang makain? Nung nakita ko yung mga member, di totoo yan. Sino walang makain? Tignan nyo nga katawan nyo. Umami na kayo. May nadagdag sa inyong kabutihan ng Panginoon. Depende lang kung ilang kilo yung idinagdag sa inyo. Di ba? Anong sigaw ng mga tao? Walang pera, ang hirap ng buhay. Pero yung mga Kristiyano, tuloy pa rin sa gawain ng Diyos. So, tayo po yung representation and handiwork ng Panginoon. Di ba? Pag nakita yung buhay mo, kamay ng Diyos yan. Pag nakita yung pag-uugali mo sa problema, sa panahon ng sakit at kahirapan, kamay ng Diyos yan. Saan ka nakakita may sakit na umaatin pa? Saan ka nakakita may nararamdaman ng problema sa buhay? Di ba? Nasa gawain pa rin ng Diyos. Alam niyo ho, sabi ko nga, mahal ko po kayo sa Panginoon, ayoko kayong magkasakit. Kaya lang, kung magkakasakit din kayo dahil hindi ko po kayo pinapunta sa gawain, baka makonsensya naman ako. Nakuha niyo po ibig sabihin? Kung magkasakit kayong hindi ko kayo pinapunta sa gawain, paano kayo pagpe-pray na sana pagalingin mo itong taong ito dahil nagtatapat po sa iyo? Di nasa sa inyo na po yun. Sinabi ko, binukas ko na po ang pintuan ng simbahan. Yung gustong pumunta na po dito. Di ba? Umatin na po kayo. Di ba? Kung ano po yung gagawin ng Panginoon, ang Diyos na po ang talagang mag-iingat sa atin. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Paano kung magkasakit kayo nang hindi kayo umattend? Parang iisipin ko, pinigilan ko sila para sila ipagpalain. Ngayon, sinabi ko na pong pwedeng umattend, kung hindi naman kayo pupunta, hindi ko po problema. At least, ibinigay ko na po yung pagkakataon sa inyo, pwede naman kayong umattend ng physical, pwede kayong umattend sa online. Kaya lang, sabi ko nga, iba pa rin kapag nagkikita-kita sa loob ng simbahan. Iba pa rin yung pakiramdam. Ano po? Kasi masarap nanonood sa online. Hindi ko sinasabing, bawal yon, mali yon. Pinopromote nga natin yung online natin. Pwede rin pong manood doon. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, huwag maging hadlang yung nagiging sitwasyon natin para hindi ho tayo maka-attend. Either sa physical or sa online natin. Kung talagang hindi kaya, wag mag-physical, mag-online kayo. Kaya lang sana sa online, tulungan po ninyo yung sarili ninyo para maramdaman nyo po yung talagang presensya ng Panginoon. Amen. Kasi ramdam ko po kayo, mga kapatid, napakahirap manood sa online. Honest, magiging totoo tayo malaya tayong tumayo. Di ba? Pwedeng habang nanonood ka, buksan mo yan, naggigisa ka na ng gulay. O kaya nakaupo ka sa bangkito, may kinukusot ka, okay, amen na. Di ba? So, nadidistract ka ron. So, hindi ko sinasabing mali. Ang sinasabi ko, yung distraction, yung advantage and disadvantages. So, kaya kung kakayanin, punta po kayo rito. Kaya nga, basta't sumunod lang po kayo sa protocol. Kung paano po tayo ina-arrange sa upuan,
at kung paano po kayo dapat pumasok. And hopefully by next week, lahat po kayo magpi-fill out na po ng inyong mga, di ba, para bang tawag di tracing form, para kung kayo po ay may record po kayo na pumasok kayo dito sa church. Para lalagay rin po ron kung naghulog po kayo ng offering o hindi, susulat nyo rin po ron para matetrace po namin kayo, hindi kayo nagbigay. Wala naman hong ibig sabihin yan, mga kapatid. Tapos ilagay nyo rin po ron, bala ko palang magbigay pero wala pa. At least magpe-pray po namin kayo na maibigay nyo po sa mga susunod na service natin. Alam nyo, mga kapatid, napakalaga ang tinetrace, hindi lang po yung virus, pati ho yung mga perang hindi ho natin na ibibigay sa Panginoon, dapat na-trace din po yan. Maganda hong ibigay natin. Biro lang po, mga kapatid. So ano ibig sabihin? Dito ho sa ating pinag-aaralan, tayo po ang representation and handiwork of God. And sabi po kasi na Ephesians chapter 2 verse number 10, "For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." And in Isaiah chapter 19 verse number 25, "Whom the Lord of hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt, my people, and Assyria, the work of my hands, and Israel, mine inheritance." I believe, lahat po tayo sasang-ayon, tayo po ay bunga ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Hindi ho natin pinag-uusapan itsura. Ang pinag-uusapan po natin, yung tayo. Kung paano tayo nabuo at kung paano tayo ginawa ng Diyos. And Psalm chapter 119, verse number 73, "Thy hands have made me, fashioned me, give me understanding that I may learn thy commandments." So, pinakikita rito, kamay ng Diyos. Alam niyo ho, sabi nga namin kahapon, para bang, kasi nag-i-evaluate kami, ano ba yung mangyayari by 2021, 2022, ano yung mga project ng church, ano yung dapat mangyari, pag wala po kasi tayong naging goal, pag wala po tayong tinarget, pag wala po tayong ginusto, wala po tayong mararating. Kayo po sa buhay, bakit ba kayo nagsusumikap? Para lang magkatrabaho o para kumita? Pag kayo kumita, ano plano nyo sa kita? Para lang may makita. Diba lahat ng bagay, meron tayong plano eh. Kapag ang tao nagtatrabaho, nag-aaral, nang walang plano at walang, alam niyo yung direksyon, saan ka dadalhin niya ng ganyang buhay? Ang hirap kasama yan, yung taong walang direksyon. Naintindihan niyo yun? Ang hirap na may kasama ka sa buhay na walang direksyon. Basta't kakain, tulog lang, masaya na siya ron. Mahirap po yun. Diba? Baka pag nadamay ka pa sa kanya, parehas kayong, diba, kain, tulog lang din. Basta't nabubuhay ako, masaya na ako. Wala ko naniniwala. Masarap na bubuhay, pero dapat may purpose yung ating buhay. Diba? Yung buhay natin, dapat magkaroon ng meaning and fulfilled life. Hindi pwedeng humihinga lang, masaya na ako, humihinga lang ako, masaya lang ako, basta't may bigas at ulam lang ako. Hindi ka pwedeng dapat masaya lang dyan. Dapat yung purpose ng Diyos sa buhay mo, mangyari. Kasi hindi ka ginawa para sa gusto mo. Ginawa ka ng Diyos para sa gusto niya. Amen? Kaya nga tayo ang reflection eh. Diba? So, naalala ko nun, sabi ni Sister Len, ang gusto raw niyang maging anak, first na anak namin ay lalaki. Ako naman, ang gusto ko, babae. Sabi ko, paano kung maging lalaki yan at kamukha ko, ano gagawin natin? At least kung babae, kamukha mo, medyo okay tayo. Diba? Pag yan naging lalaki at naging duplicate ko, naku, Sus Maria Joseph, sira kinabukasan yan, ma. Anong gagawin natin paraan dyan? Lahat, re-retokehin natin dyan. Kaya okay na yung babae. Ay di nanalo po ako sa prayer. Babae nga po lumabas. Yun nga lang malikot, ang liksi. Sa tiyan pa lang. Parang, kaya nga napagkamalan ni Nanay Denden, lalaki yan eh. Nani, alala niya po, bumili kayo ng mga damit,
bata, yung mga infant. Ba, puro mga panlalaki, blue, yung mga karakter lalaki. Kasi nga, yung kilos sa loob, di ba? Alam naman natin, mga may edad-edad noon, pag nangingitim yung liig, o kaya yung ilong na ano, ay lalaki yan. Di ba? May mga ganong, mga sinyalis na pag nakita sa mukha, pag yung ilong daw, ano ba yun, lumalaki ba yun, Nay? Pag lumalaki yung ilong, maitim yung liig ba yun, o batok? Di ba? Pag maitim, lalaki yan. Kaya si nanay, kinungklud niya na, lalaki nga. Di ba? Bumili na siya noon. Excited eh. Yun, paglabas, babae. Kaya naging paborito tuloy ni Rachel, blue. Ano ibig sabihin, mga kapatid? So, yung bagay na sabi ni Sister Len, sana lalaki daw, ako babae. So, ini-imagine ko, nung lumabas na yung anak namin, hindi naman po pwedeng kung ano yung gusto namin, yun lang ang, sige anak, diyan ka lang. So, merong plano. May purpose. Hindi ho tayo pwedeng nilikha ng Diyos nang walang purpose ang buhay natin. Amen? Kaya kung kayo po ay nakapag-aaral, mga estudyante, alamin nyo na sa Diyos, ano purpose ng buhay ko sa church namin kahit estudyante pa lang ako? Anong purpose ng Panginoon sa buhay ko na nagtatrabaho ako? Anong purpose? Hindi po pwedeng, kaya ako nag-aaral kasi may pangarap ako. Masarap yon. Pero dapat, hindi po pwedeng hindi kasali ang Diyos. Anong purpose nagtatrabaho ko? Bakit ako pinagtatrabaho pa ng Panginoon? Bakit ako nasa kumpanyang ito? Hindi para mabusog at kumain lang ang pamilya mo. Naniniwala ako sa divine purpose and plan ng Panginoon, hindi po pwedeng nabubuhay tayo para sa paligid lang. Look at the doctrine of creation. Let's go back from the beginning. Ano ang sabi ng Diyos? Di ba't pinagtatrabaho sila? Pero para kanino? Para sa Diyos. Hello? Tama po ba? Okay. Yung pagtatrabaho nila, hindi sila magugutom. Kasi nga, may provision. Pero yung kanilang gagawin is not for their own profit. Ang sabi ng Bible, for the glory of God. Kaya nga, kung nag-aaral at nagtatrabaho kayo, sana ang nag-glorify sa ginagawa nating pagtatrabaho at pag-aaral, ang Panginoon pa rin. Amen. Hindi po mali na subsub sa trabaho. Tama ho yan, para maging mabuti kayong, di ba, empleyado sa inyong amo. Di ba? Ginagawa. Pero hindi po dapat para sa inyo lang yan. Dapat nasa buhay din natin na nag-glorify ang Diyos. Kaya nga, yan yung nakita natin eh. Because we are His representation and handiwork. Kamay ng Diyos ang nasa sa atin. Umamin na po kayo, pag nagsasalamin kayo at nakikita nyo sarili nyo, hindi ba kayo natutuwa? Di ba? Umamin na kayo. Di ba? Kinakausap nyo nga, ang ganda-ganda ko talaga. Sino pa ba magsasalita niyan sa inyo? Di ba? Kayo rin naman talaga. Di ba? Bakit ako pinanganak na ganito talaga? Habulin. Di ba? Bakit itsura ko talaga? Napakapalad ko. Pero pag nandiyan ibang tao, iba naman yung sinasabi ninyo. Oo nga, hindi nga ako ganyan eh. Ay, ibig sabihin mga kapatid, tandaan natin, buo nga tayo ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Okay? Then number 2, not only representation and handiwork, but also righteousness and holiness. Tayo po yung reflection ng katuwiran at kabanalan ng Diyos. Try to consider Ephesians chapter 4, verse number 24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So ang sinasabi po ng Bible dyan, di ba, tayo po bilang mga totoong naligtas, kasi tanong ko po sa inyo, talaga bang kayo po is saved na? Pwede bang itaas kamay ng mga nandito po sa loob ng church kung talagang kayo is saved na? Yung alam nyo hong sa langit kayo na pupunta. Kung sakaling bawian tayo ng buhay. Can you raise up your hand, please? Yan, tingnan natin. Alam nyo na po na sa langit kayo pupunta. Ginawa nyo na po ba yung APT? Ano yung sabihin ng APT? Yung A ay, aminin. Yung P ay pagsisihan. Yung T ay
tanggapin. Si Deacon po yan, si Amang, si Pate, si Kuya Tony, sila po yun. Para maalala po ninyo, yung magkakapatid po yun, si Deacon Ronald, si Ninang Kiten, tsaka si Kuya Tony, yun ang hindi ko makakalimutan na madaling tandaan para i-share ang salvation. Ngayon, kung ginawa nyo na po yung tatlong bagay na yan, mga kapatid, siguradong sa langit na tayo pupunta. Ngayon, ito ho yung sinasabi ng verse number 24 na akma sa ating lahat. Balikan natin. And that ye put on the new man. Hindi ho tayo po pwedeng tawaging binago hanggat hindi ho tayo nakakakilala sa Panginoon. Okay? So meaning, naligtas muna tayo para tayo ay baguhin. Ang sabi po rito, that ye put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. So meaning, naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay banal? Do you believe that? Sang-ayon po ba kayo na ang atin pong Diyos ay matuwid? Kasi sabi ng Bible, there is none righteous, no not one except God. Tama? Sa mundong ito, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo papunta ng impyerno. But praise God, sapagkat tayo po ay naligtas na. And because of that salvation, the Bible says, which after God is created in righteousness that embedded in part sa atin, and true holiness, so therefore, tayo pong mga naligtas, kakitaan ng katwiran at kabanalan ng Diyos. Hindi natin makikita sa mga unbelievers na magsalita yan ng mga bagay ng patungkol sa Diyos. Meron ba kayo nakakadinig? Nag-iinuman? Amen! Praise God! Nakakatuwa naman. Blessing tong alak natin. Pare, hindi ng blessing mo. Umaapaw, isang kahon-kahon to Sino nakakita, di ba? Susugal. Hoy, bira, last na blessing ko na to. Di ba? Todo ko na lahat ng blessing ko. Baka mamaya maka-jackpot ako. Talagang, sino ba pinagpala ngayon sa lugar natin? Di ba? Nagsusugal. Hindi nyo makikita sa kanila yun Wala doon ang holiness. Wala doon ang righteousness ng Panginoon. Ang righteousness ng Diyos nasa mga Kristiyano. And must be, yun ang dapat makita sa buhay natin kung papaano tayo nabubuhay sa mundong ito. Because tayo ang reflection ng Diyos. Hindi nila nakikita ang kaharian. Alam niyo sabi nga ni Pastor Joe kahapon sa lesson ng eschatology, mahirap ituro ang eschatology sa mga tao. Tama, mga estudyante? Kasi, yung eschatology, that is doctrine for the future things. Yung hindi pa nangyayari, eschatology, di ba? The doctrine of the last days, di ba? Yung mangyayari pa lang, itunuturo mo na. Mahirap ituro yun. Para papaniwalain mo yung mga tao na may mga ganong mangyayari, ang sabi ng Bible, sa pagtunog ng trumpita. Di ba? Magdadatingan na ang mga, di ba? So, pag tumunog yun, ini-imagine mo yun, totoo kaya yun? Tingnan niyo po, kung bakit mahirap ituro yung second coming. Kasi, yun yung nangyari nang hirap paniwalaan ng tao Hello? Yung nangyari ng Kristong ipinako sa krus na matay para sa ating makasalanan, ang hirap tanggapin ng tao Diba? Pinaliwanag mo na ng husto. Diba nangyari na nga? Yung nangyari na, marami nang nakakita, marami nang nagpapatunay, hindi pa madaling tanggapin ng tao. How much more yung mangyayari sa kabilang buhay? Kaya yung tao masyadong napaka-relax Diba? Hindi natatakot sa impyerno. Bakit? Wala pa naman kami nabalitaan ng galing dyan Diba? Kesa isipin ko yung impyerno, di mag-enjoy muna ako ngayon. Di ko na maalam kung totoo yan sabi ko nga, talagang ganyan ang prinsipyo ng mga tao. Diba? Ayaw nilang tanggapin yung mga bagay na magiging pabor para sa kanila. Mahirap ituro ang second coming. Mahirap ituro yung second death. Mahirap ituro yung heaven. Kasi katwiran na, wala pa namang nakakarating. Kaya nga sana tayong mga nakaintindi ng katuruan patungkol sa kaligtasan at sa kabilang buhay, mas lalo tayong maging reflection ng Diyos dito sa lupa. Para ang tao mas lalong maniwala. Sabi nga ng Bible, we are written epistle, known and read of all men. Amen?
So hindi nila binubuksan yung Bible kasi ayaw nila eh. Diba? Hindi sila naniniwalang may langit at may impyerno. Sana tayong mga nakaintindi, tayo ang maging refleksyon ng Panginoon para yung tao maniwala na meron talagang tagapagligtas. Meron talagang Kristong nagmahal sa akin. Kasi tignan mo tong taong ito, paano binago ng Diyos. Sabi ko nga mahirap magmukhang, para bang tayo yung mahirap yung para bang magpanggap. Hindi ka tatagal sa church kung magkakunwari ka lang ligtas. Di ba? Hindi ka pwedeng, hindi, ligtas din ako. Hindi tatagal yan kung kunwari lang yan. Maganda, totoong ligtas ka. Dahil ang totoong ligtas, hindi po pwedeng mawala sa harapan ng Diyos. Hindi po pwedeng mawala ang kaligtasan. Tama? Hindi pwedeng mahiwalay kasi kawan na yan ng Panginoon. Pag totoong ligtas yan, hahanapin yan at ibabalik yan sa kawan ng Diyos. Tama? Yan ang dakilang pastol. Yan ang sabi ng Psalm 23 eh. Amen? Diba? Pag totoong kawan yan, talagang ibabalik yan ng Diyos sa ayaw niya at sa gusto. Pag hindi siya bumalik, papatayin yan. Bakit? Akin yan eh. Kesa sirain ng diablo yan, di kunin ko na lang buhay niyan. Kawan ng Diyos yan, tama? O diba? Kahit gaano kasalbahe anak natin, kahit gaano kaliko ang buhay niyan, anak ko yan, kukunin ko yan. Akin yan eh. Kahit ayaw niya, kukunin ko yan. Tama po ba? Ganun ang Diyos eh. Kaya nga kung totoong ligtas at nawawala yan, subukan mo, antayin mo kamay ng Diyos. Ngayon, pag walang nangyayari, baka hindi sa Kanya yan. Baka sa kaawa yan. Hello? Hindi yan kawan ng Diyos. Diba, tignan niyo po, sabi rito, diba, tayo ang reflection ng righteousness and holiness of God. Sabi, after we are renewed, dahil nakikita sa atin yung bago ng tayo. Kasi tayo yung reflection eh. Oh, siguro, yung mga tatay dito, nanay, may mga anak ba kayo na hawig sa inyo? Meron ba? Meron? Kuya Joe, ikaw ba? Meron ka bang anak na... Bakit lahat umiiling? Bakit lahat umaayaw? Kaya nakita ko sila eh. O, yan, o. Pag tinignan ko, yan, sa mga anak ni Kuya Joe rito. Pag sabi ko, Kuya Joe, ikaw ba? May mga anak ka ba nga nahawig sa'yo? Sabi ng mga anak mo. Biglang naging busy, may hinahanap ah. Ate Rose, ikaw na lang tanungin ko. Sa mga anak mo ba, may mga nagtangaw ang kagad yan? O. Sabi, Amen, Amen. Ang bihira. Oy, makinig. Pagbigyan nyo na, aalis na bukas si Papa nyo. Oh, para pa, wag mo ko kalimutan pag nandun ka na pa, ha? Tayo lang magkamukha dito. Oh, di ba? Ano pakiramdam pag nakikita nyo yung sarili nyo sa kanila at nagiging maganda yon? Tama ba? Nagiging asset nila sa ikabubuti yung kung ano yung nakopya sa atin. Ay, nakuha ko sa tatay ko. Parang anak ko, yung kasipagan sa pag-aaral. Nakuha niya eh. Nakuha niya. Kaya nga hindi ako nakapasa noong nakaraan eh. Ne, biro lang po. Ano yung sabihin? Di ba natutuwa ka? Parang ako yun ah. Lapos ang kinopya natin. Meron bang masama sa Diyos? Kung sakaling sa Kanya tayo manggagaling, meron ba tayong makukuwang pangit o ugali ng Diyos na hindi maayos? Wala eh. Kaya nga, kung titignan ng buhay natin, must be a reflection of His righteousness and holiness. Kaya nga dapat, Kristiyano tayo, di ba? GLBC tayo. Dapat sa GLBC lang. Ano yung sabihin mga kapatid? Kristiyano tayo eh. Dapat makita sa atin, hindi man yung kabuang perpekto. Wala naman yung Kristiyanong perpekto eh. Baka kasi iniisip nyo, ang hirap pala sa church natin, kailangan di ka nagkakamali. Wala akong sinasabing hindi nagkakamali. Kundi sa buhay natin ito, kahit pa nagkakamali tayo, makakitaan naman tayo ng kabutihan ng Diyos. Wala naman perpekto rito eh. Sino sa inyo ang hindi nag-isip ng mali at masama? Napakabait nyo na kunin na kayo ni Lord. Sino sa inyo ang hindi nag-isip ng, di ba, galit sa ibang kapwa? Di ba? Minsan naiinis na tayo talagang, baka sa isip nga, nagmumura na nga eh. Nako.
Di ba? Pwede tayong magkamali. Nagkakamali pa rin tayo eh. Ang sinasabi ko lang, dahil Kristiyano na tayo, sana man lang hindi puro mali ang nakikita sa atin. Sana may nakikita rin sa ating righteousness and holiness of God. Dati namang hindi kayo nagpupunta sa ganitong gawain, ngayon nakikita na kayo every Sunday. That is holiness and righteousness of God. Naalala ko noon, sila Ate Ludi, ilang beses namin silang ini-encourage noon, yung pamilya nila. Pero ngayon, kasama natin, nag-aaya pa. Yung mahirap paliwanagan, yung mahirap kausap patungkol sa Bible, sasabihin niya, naku, wag na lang ako, yung mga pinsan mo na lang, na mga ano dyan. Pero ngayon, kasama natin. Ano yung sabihin? Hindi naman yung sabihin, pag sumama ka sa gawain, perfecto ka na. Ang maganda lang, sa buhay natin, makita yung righteousness and holiness of God. Wala akong sinasabing dapat pag nag-church perfect. Pero maganda sana yun. Diba? Nabubuhay tayo ng talagang walang naipipinta sa atin ng tao. But at least, as being Christian and renewed by God, makita sa buhay natin may naging pagbabago. Yung dating hindi ka naman talaga nagdadamit. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kanina, madaan kami rito, may nakasalubong kami mga nakamotor, nakapalda, nakapolo, ngumingiti sa amin. Kasi siguro, sama ko si Brother Rodel, nakapolo, naka-long sleeve din kami. Alam nyo na yun, mga kapatid. Wala nang kailangan dagdag paliwanag doon. Dalawa kaming nakita eh. Kailangan pa bang i-elaborate yun, mga kapatid? Hindi na. Hindi na yun. Alam nyo na yun. Ang hindi nakaalam, hindi is law. Mga hindi nakakaget, get out na kayo. Sabihin mga kapatid, di ba, yun yung dapat makita sa atin. Hindi ko sinasabing hindi na kayo nagkakamali, di kayo nagkakasala. Ang sinasabi natin, makakitaan tayo ng righteousness ng Diyos. Dati di naman kayo nagpe-pray, ngayon nagpe-pray na kayo. Di ba? Dati hindi kayo nagpapa-prayer request, ngayon nagpapa-prayer request kayo. Meaning, kaya kayo nagpapa-prayer request, meron na kayong kinikilalang Diyos sa buhay ninyo eh. Panginoon to eh. Di ba? Church ito eh. Si pastor yan eh. Yung mga member yan eh. So meaning, may Diyos na sa buhay ninyo. Dati naman, nagkakabaon-baon tayo eh. Di ba? Si kumari tsaka si kumpare na iisip natin. Puntahan ko nga si kumari, baka matulungan ako. Ngayon, pakipag-pray nyo nga kami. Pakisama nyo nga po sa pray. Ano yung sabihin nun? That is righteousness and holiness of God. You're acknowledging God into your life. Kinikilala mo na merong Diyos. Amen? Di ba yan ang sabi ng Bible? Sabi nga ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, verse number 2 eh. And be not conformed to this world, but be ye transformed. Amen? Ang mga totoong na kay Kristo, nagkaroon ng transformation. Hindi ho transgender. Okay sana yung transgender, yung dating, di ba, malambot, naging matikas eh. Okay yon. Pero yung dating, alam mo na yon, biglang, paabot nga. Mahirap yon. Oh, pero hindi natin sila kinokondem. Bakit? Tao yan eh. Kung yan ang nakagisnan nila, hindi nila alam na mali yan noon. Oh, welcome po rito. Totoo po, welcome po rito kasi magagalit ako sa inyo. Pag din sila winelcome, siguro kayo, kukurutin ko kayo lahat. Ibig sabihin mga kapatid, buhay nila yan na hindi nila naintindihan eh. So naniniwala ako sa kamay ng Diyos, walang imposible. Bakit? Ano bang kinaiba natin sa kanila? Ligaw din naman tayo noon. Oh, di ba? Kung tingin nyo, mali yung naging kalagayan nila, bakit tayo ba? Hindi mamali buhay natin noon, tinama lang ng Diyos eh. Ang dami natin mga kalokohan, kabulastugan noon. Wala tayo sa Panginoon eh. Oh, paano tayo naituwid? Binago tayo ng Diyos. So sila, hindi tayo babago sa kanila. Ang Panginoon. Di ba? Diyos at ang salita niya ang pwedeng magtuwid sa mga tao. Kaya nga sabi ko nga, lahat, i-welcome niyo sa church, lahat, kausapin niyo, lahat share niyo salvation. Wala tayong, di ba, pipiliin. Kaya ano man yan, lalaki, babae, o alangan sa sarili, i-share niyo yung gospel. Why? Kasi ang tao ang may kaluluwa eh. The fact na tao yan, may kaluluwa yan. Kailangang ituro dyan ng ebanghelyo. At hindi nila kasalanang nagkaganon sila. Bakit? Liko nga tayong lahat eh. Hello?
Ang paraan para maiayos, ituro ang kaligtasan. Amen? Iba naman ho yung merong leadership. Iba yung salvation. Pagdating sa service, ibang usapan po yun kapag yung buhay natin. So kaya sana ho klaro sa atin yun. Ano ho? Kaya nga nakita natin, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Last but not the least, here we can see the recommendation and honor. In God's reflections, tayo po yung recommendation and honor of God. Psalm 100 and verse number 3. Sabi po dyan, know ye that the Lord, He is our God. It is He that hath made us. Okay? Try to listen. And not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Tayo po yung honor and glory ng Panginoon. Nabanggit kahapon, natanong ni Kuya Joe sa Bible School, ano ba meaning nung number 10? Sa mga mahilig sa mga Bible numerical theory or theology. Diba? Ano ba ang meaning ng number 10 sa Bible? So, ang ibig sabihin po niyan is authority and government and completeness. Pag pinag-usapan po, di ba, lahat yan, mayroong 1, may 2, di ba? Number 7 is perfection. Di ba? So, pag sinabi nating perfection, kasi yun po yung makikita sa Bible. Pag sinabi number 7, God's number yan eh. Di ba? Oh, ano ibig sabihin mga kapatid? Ito hong sinabi po ng 100 verse 3 ng Psalm, know ye that the Lord, He is God. Tingnan po ninyo yung statement sabihin niyang He is God, may pinakikita po yan. Okay? May ibig sabihin. Yung pag nagpakilala siya na ako, mayor ako eh. Anong ibig sabihin nun? Nagpapakita siya ng authority. Hello? Tama po, authority. And it is He that hath, made us. Anong papakita? Hindi lang authority, even power. Hello, tama po ba? Ganyan ho tayo mag-aral eh. Hinihimay-himay natin. And not we ourselves. Hindi ako, hindi tayo, hindi kayo. Ang sabi ng Bible, we are His people. Nakita natin, Una, authority. Pangalawa, power. And we are His people. Ano pong nakita nyo? Ownership. Hello? Ownership. Sino ang may-ari ng buhay nyo? Yung hindi pa nga Kristiyano, tinatanggap natin na ang buhay galing sa Diyos. Tama po? Yung naging Kristiyano pa tayo. Siya ang authority and power who made us. Amen? Putulin na natin doon. Dapat ba tayo mag-utang na loob sa Kanya? Yes. Ginawa niya tayo eh. Hello? Di ba yun pa lang, utang na loob na natin, nabuhay tayo eh. Kung lumikha siya at nilikha ka niya, ginawa kanyang ipis. Sa dinami-dami ba naman ng pagkalika, ipis pa ginawa sa akin ng Diyos. Pero ba nakita nagwelga? Bakit kami ipis? Lord, wag mo kaming tinatapakan kami, hinahampas-hampas kami, pinandidiriyan kami. Praise God, ginawa kang tao. Tama? Praise God, ginawa kang tao. O ngayon, ang sabi ng Bible, we are His people and the sheep of His pasture. Yung we are His people, that is ownership. Yung huli, the sheep of His pasture. Ano naiisip niyo pag sinabing pasture? Yung kagaya ko, nakapipreach, ayan, si pasture yan. Pag sinabing pasture, anong naiisip niyo? Lugar. Tama? Lugar. Pwedeng lugar. O kaya, ginagawa.
Tama ba? O, ano sabi dyan? And the sheep of His pasture. Ano ba tayo ng Diyos? Tupa. Ano natin siya? Shepherd. O anong ginagawa niya sa atin? Inaalagaan tayo. And the sheep of His pasture. Sino sa inyo ang may probinsya na marunong magsugan ng kalabaw? Di ba? Isusuga mo yung kalabaw hindi sa mabuhangin. Isusuga mo yung kalabaw hindi doon sa walang damo. O, kambing. Baka iba sa inyo, kambing ang inaalagaan. Baka. Diba? Naalala ko noon, dadali mo yung kalabaw, ilalabas mo doon sa koral niya, dadali mo roon, kahit maintang araw, basta't may damo, tapos meron niyang ukan na bilog na doon naglulublob. Masaya siya roon. Kinahapunan, kukunin mo yon. Tuwan-tuwa kami noon. Pag iukunin namin, sasakay kami sa ibabaw. Walang saddle yon. Sasakay ka ron, walang saddle. Buti pa nung bata, matapang kami, nakakasakay kami ng kalabaw. Nung nagkaedad na, takot na eh. Baka manuwag, baka ano. So, nagagawa namin dati yun. Ano yung sabihin? Kahit ganun yun, inaalagaan yun. Tayo pa kaya ang hindi aalagaan ng Diyos? Why? Because reflection tayo eh. Nako, akin to eh. Makikita ko rito, iingatan ko to. Kaya nga mga kapatid, pasalamat tayo sapagkat bukod sa tayo nilikha ng Diyos, tayo po ay tinubos pa ng Diyos. Kaya mahal tayo ng Diyos. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Psalm 139, verse number 14, naku po, matutuwa kayo rito. Lahat masasayahan dito. Opo, totoo yan. Bakit? Lahat nagkapag-asa rito sa talatang ito eh. Walang reto-retok ito, mga kapatid. Yan ang panghawakan nyo. Kami, hindi kami affected eh. Biro lang po, biro lang. Sige po, tayo-tayong lahat. Sabi po ng Psalm 139, verse number 14, I will praise thee. Can you do that? Pwede ba natin purihin ng Panginoon? I will praise thee. Because, for I am what? Fearfully, wonderfully, sabi ko nga, naghahanap ako sa office, sabi ko kahit ba maliit na salamin, meron ba rito? Gagawin ko lang para bang visual aid. Kukunin ko yung maliit na salamin, pare-recite ko sa isa, recite mo nga yung sinabi ng verse 14. For I am fearfully and fearfully made. Ay ano ba yan? For I am fearfully and wonderfully made. Puro fear yata yung sinabi mo, Pastor. And sabi dyan, marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Amen? Hindi mo na kailangan ng salamin para sabihin mong maganda ka at maayos. Bible ang kailangan mo para masabi mong mapalad ako. Because I am fearfully and wonderfully made. Bakit? Walang ginawa ang Diyos na mapangit. Totoo yan. Pag sinabi mo mapangit ka, hindi Diyos gumawa sa'yo. Dahil wala siyang ginawang mapangit. Siguro, yung idea ba na hinahanap natin, kasi ang tingin natin sa mapangit at maganda, standard ng mundo. Kaya nga, di ba, yung iba nagpipilit maggluta, yung mga kinukuskus na kung ano-ano. O kaya yung mga injection. Di baling walang makain, basta may sabon. Merong ganun, di ba? Di baling walang makain, basta may sabon. Di ba? Di baling walang pamasahe kahit maglakad, basta't merong sunblock. Ang sabi mga kapatid, ang standard kasi ng tao, yung maganda at gwapo, yung sistema natin sa mundo. Tama? Sa Diyos, pag pinag-usapan, yung ganda at maayos, yung nilikha ng Diyos. Because hindi po pwedeng reflection tayo nang hindi tayo nakakakitaan ng image ng Diyos. It doesn't matter kung anong kulay
kung anong size ng ating mga katawan. Ang issue rito, lahat tayo ginawa ng Diyos. At doon tayo mabuhay at magpasalamat. God's reflection. Manalangin po tayo.